Good morning po sa lahat ng nakatira dito sa Taytay. Maraming salamat po dahil dinala po kami dito ng Panginoon upang magbahagi dito sa palengke ng Taytay upang ang lahat ng nangangailangan ng kaligtasan ay maligtas. Maraming salamat sa mga tao na narito ngayon. Naway busugin kayo ng banal na spirito at titimong sa inyong mga puso at isipan. Mga kapatid, ang tema natin ngayon, bakit nga ba ang mga tao hindi nagbabago? Mga kapatid, magbago na tayo sa ating mga gawain, talikuran natin ang ating mga bisyo. Tandaan nyo yan, ang Panginoon ay malapit nang dumating. Bakit nga ba hindi tayo tumatalikod sa mga kasalanan? Dahil hindi pa natin kilala si Lord Jesus Christ. Kailangan kilalanin natin ito si Lord Jesus Christ sa pamamagitan ng pagbabasa ng Bible. Ang Bible ito ay ang ating pagkain araw-araw. Yan ay salita ng Diyos. Dahil pag hindi natin ito i-apply sa ating mga sarili, tayo ay maghihina. Maliligaw tayo ng landas. Kaya mga kapatid, tandaan nyo yan. Kaya hindi tayo nagbabago, mga kapatid. Dahil tayo ay nasa sanlibutan pa. Iwasan natin yung mga sanlibutan ng mga gawain. Yung mga masamang gawain sa mga, yung ating mga bisyo, mga kapatid. Yung mga pangangalunya, mga kapatid, yung mga pagsisinungaling, yung mga bisyo, mga kapatid, kailangan natin ito iwasan. Yung ating mga sugal, alak, kailangan natin ito mga kapatid, iwasan natin. Kaya hindi natin nakikilala ang Diyos dahil nasa sanlibutan pa tayo. Dahil tayo ay nagmamataas, na kailangan tayo ay lumapit sa Panginoon upang natin makilala ang ating Panginoon na si Lord Jesus Christ. Kailangan tayo ay magsimba. Mga kapatid, tandaan nyo yan. Tayo ay binigyan ng Panginoon ng 7 araw. 6 na araw tayo magtatrabaho, ngunit ang pang-7 araw, ito ay araw ng pagpapahinga. Bigay natin ito sa Panginoon dahil ito ay para sa Kanya. Mga kapatid, huwag natin unahin ang mga sanlibutan na gawain. Yang mga Diyos-Diyosan, huwag natin gawain dahil kung alin ang ating inuuna, yun ay Diyos-Diyosan. Mga kapatid, sa araw ng linggo tayo ay magsimba. Kahit anong relihiyon tayo, walang connection ang relihiyon. Ang importante yung relasyon natin sa Panginoon. Tandaan nyo yan, mga kapatid, ang ating Panginoon ay mapanibughuin na dapat lang natin unahin siya sa araw ng papapahinga. Tayo ay pupunta sa simbahan. Tayo manalangin, magpasalamat tayo sa mga biyaya na pinagkaloob sa atin sa araw-araw. Yang ating buhay ay malaking bagay na para sa biyaya sa atin, yung ating hininga. Tandaan niyo mga kapatid, kung wala ang Diyos, wala tayong hininga, anong mangyayari sa atin? Tayo ay mamamatay. Tayo ay, pag hindi tayo binigyan ng hangin, tayo na ospital, tandaan nyo yan, sa ospital ay may bayad ang oxygen. Samantala, kung lalapit lang tayo sa Panginoon, bibigyan tayo ng kalakasan, maganda ang pangangatawan, bibigyan tayo ng biyaya na nabumula sa Kanya. Kaya dapat siya lang ang ating sambahin, uunahin, dahil siya ang ating tagapagligtas, mga kapatid. Siya ang ating provider. Siya ang ating kalakasan. Kung wala siya, ay wala tayo. Kung ano man tayo mayroon, yung mga biyaya natin ngayon, yung mga nagtitinda, dapat ito ay ating pasalamatan dahil ito ay pinagkaloob yan sa atin. Yung mga bagay na ating ikabubuhay. Huwag natin hangarin na yumaman dito sa mundo. Ito ay panandalian lamang, ngunit ang salita ng Diyos
ay hindi mawawala. Kaya mga kapatid, tandaan niyo yan. Huwag natin pairalin ang mga katigasan ng ating mga ulo. Pag may nagpapahayag dito ng salita ng Diyos, naway, kami ay iyong pakinggan, mga kapatid. Dahil kami ay ito pinadala dito ng Panginoon upang maligtas ang mga taong na hindi pa nakakilala sa Panginoon. Kaya dapat lang nating lumapit tayo sa Panginoon dahil siyang ating tagapagligtas. Ang mensahe ngayon ng Diyos sa akin, mga kapatid, kailangan natin magbago. Iwasan natin ang ating mga gawain na hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Dahil ang sabi ng Diyos sa Kawikaan 29 verse 1, yung mga taong hindi nagbabago ay hindi maliligtas at ang hindi nakikinig ng payo, sila ay mapapahamak. Tandaan niyo mga kapatid, ang sabi ng Diyos sa Jeremiah 32:27, ako ang Diyos sa lahat ng tao. Kaya walang bagay na mahirap para sa akin. Kaya mga kapatid, tayo ay lalapit sa Panginoon dahil siya ang ating karapat-dapat na Panginoon na siya lang ating lalapitan sa oras ng ating mga kagipitan. Pag oras tayo ay mga karamdaman, saka lang ba tayo lalapit pag tayo ay may mga problema, may mga sakit, tayo ay naghihingalo na, mga kapatid. Sa ngayon, malalakas tayo, ngunit tayo ay bibigyan ng pagsubok ng Panginoon upang tayo ay lalapit sa Kanya. Tandaan niyo yan, mga kapatid. Pag nasa Panginoon tayo, ang ating buhay ay maginhawa. Wala tayong pangamba dahil kapiling natin ang Diyos. Lagi natin siyang kasama sa lahat ng oras. Sana mga kapatid, ito ay ating tangkilikin ang mga salita ng Diyos. Dahil ang sabi ng Diyos sa Biblia, sa Mateo 4, chapter 4, verse 4, hindi lamang tayo nabubuhay sa tinapay, kundi sa salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. Kaya mga kapatid, tandaan nyo yan. Kung ano ang aming mga sinasabi dito sa lahat ng mga lingkod ng Diyos, naway ito ay inyong papakinggan ninyo ang aming mga sinasabi dahil ito ang utos sa amin ng Panginoon dito sa lugar na ito ng Taytay upang kami ay magbahagi ng salita ng Diyos upang maligtas namin ang mga kaluluwa na nangangailangan pa ng kaligtasan. Yun lamang ang aming salita. Naway ito ay inyong pakinggan at titimo sa inyong mga puso't isipan. Kaya salamat sa mga nakikinig. God bless sa ating lahat.